Yung topic na pag-usapan, Pastora, kung if ever mawala yung boses ko, Pastora, i- mag-voice, mag-ano ka lang, Pastora, i-unmute mo lang yung mic, tapos, kasi minsan kasi yung cellphone ko wala yung boses, hindi ko alam bakit ito. Pastora, be ready, excited to the word. Kasi ang topic natin ngayon, stop inviting. Don't invite people in church. No, wag nating i-invite ang tao sa simbahan. Alam ko yung iba sa atin dito baka pwedeng isipin natin na bakit hindi na i-invite yung tao sa simbahan. Ito naman yung great commandment ng Panginoon. So hindi ko po sinasabing na hindi natin sila dalhin sa simbahan, but kailangan mabago yung mindset natin na ang tao hindi natin dinadala sa simbahan. Kasi sa ating panahon ngayon, many in church but not in Christ. So mas maigi yung mindset natin, mas maigi na dalhin natin yung tao sa paanan ni Kristo. No, wag nating i-invite yung tao sa church, i-invite natin sila kay Jesus Christ. Kasi kung ganun yung mindset natin, no, tayo ay magtatagumpay sa mga ministry na pinagkaloob. Kasi minsan ang mindset kasi natin, i-invite sila sa simbahan. Pero hindi ko sinasabi na i-invite natin sila sa simbahan, i-invite natin sila, hindi natin sila i-invite sa simbahan. Pero yung pinaka-ugat, kaya natin nasabi yon, dapat i-invite natin sila sa paanan ni Jesus. At lagi nating tatandaan na yung pag-invite natin sa simbahan, hindi yun ang first step. Dapat yun ang pinaka-last. Yun yung pinaka-last step na gagawin natin ng tao, i-invite natin sa umaten ng gathering. Pero, in-invite man natin sila sa simbahan, pero the way tayo mag-isip, no, yung pinaka-main purpose, bakit natin sila ina-invite? Ang pinaka-main purpose na ini-invite natin sila, hindi dahil para sa simbahan. Kaya nga, lagi natin sinasabi, it's not about religion. It's all about relationship. Kasi dito sa mundo natin, yung pag sinabi nating simbahan, magulo, hindi nagkakaunawaan, toxic. Toxic yung relasyon pag binanggat mo na yung simbahan. Mas mabuti yung invite kita. No, invite kita sa amin. Turuan kitang magbago. Kasi sa ating generation ngayon, many in Christ but not in church. Many in church but not in Christ. Nagsisimba pero walang relasyon sa Diyos. Walang malalim na relasyon sa Panginoon. At bago natin sila i-invite sa gathering natin, make it sure na kasi kailangan din natin sila i-invite sa simbahan para maging formal. Pero ang pinaka effective way, so may tinatawag tayong effective, no? The most effective way is ang ating buhay. So yung pag-invite natin sa simbahan ay huling step na. But ang pinakaunang step is ang ating buhay. Ang buhay natin ay isang pruweba na para madala natin sila. Ang gusto kasi natin, tayo mga Kristiyano, excited tayo na mabago rin sila. Excited tayong ma-invite sila sa church, or baka isa sa rason bakit natin sila in-invite para may ipakita tayong attendance. Mali po 'yun. Bago tayo mag-i-invite ng tao sa simbahan, kailangan sa atin nagsisimula. Sabi dito sa Santiago 3:13, sino sa inyo ang marunong at nakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. So, ibig sabihin, bago natin i-invite ang isang tao, make it sure na yung buhay natin, pruweba or produkto ng pag-attend ng pagsisimba. Produkto ng pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Hindi ko sinasabing huwag mo nang i-invite yung kaibigan mo sa simbahan, pero make it sure na yung pundasyon mo habang ini-invite mo siya is mapalapit kay Kristo. Hindi religion mindset. Sabi dito sa 1 John 3:17,
Kung mayroon man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay at makikita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinulungan, masasabi ba natin na sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? So dito ko nakita, si Jesus, hindi niya pinilit na yung sarili niya na tawagin siyang Kristo. Hindi niya pinilit ang sarili niya na tawagin siyang Diyos. Pero nakikita sa pamumuhay niya at ang tao na magsasabi sa kanya na siya ang Kristo. Katulad ni Peter. Nung time na na-encounter niya yung miracles ni Jesus sa dagat, nung nakahuli siya ng maraming isda, hindi naman sinabi ni Jesus, ako ang Misaya. At nung nakita ni Peter yung ginawa ni Jesus, yung milagro sa maraming isda, siya na mismo ang nagsabi, lumayo ka sa akin, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat. Isa akong marumi. Isa akong makasalanan. So dito ko naintindihan, hindi mo na kailangan isigaw na ikaw ay Kristiyano kasi sa buhay pa lang natin nakikita na yung mabuting gawa. Kasi mahirap mag-invite kung tayo mismo hindi pala nagbabago. Yes, maganda yung mag-invite tayo sa simbahan, okay yun. Pero may tinatawag tayong effective way. Ang ginagawa kasi natin, ang mindset kasi natin bilang Kristiyano, kasi yan yung mindset ko noon, ang first step natin, i-invite sila sa church. Ang pinaka first step pala is, baguhin muna natin ang ating mga buhay. Para makita nila, maging pruweba, na totoo yung sinasabi mo. Kaya nga, pag nagbenta ka ng sabon, tapos itim ka or hindi ka pumuti, tapos ang pinopromote mong sabon, nakakaputi, hindi sila maniniwala na epektibo yung binibenta mo. Halimbawa, nagbebenta ka ng pampapayat or slimming coffee. Pero habang nagbebenta ka, sobrang taba. Tapos ang pinopromote mo is slimming coffee. So, dito ko maintindihan, hindi siya effective. Despite yung pwede mong irason na nagbebenta lang, hindi kasi ako gumagamit ng ganyan, pero ginamit naman ng iba, epektibo daw. Pero iba din talaga kasi yung nangyari sa'yo. Nagbebenta ka. Iba din yung ikaw yung umiinom ka, proven and tested sa'yo, at yung pag-inom mo ng slimming coffee, pumayat ka, at yun ang nagtulak sa'yo na magkaroon ka ng boldness. Totoo ito. At ipapakita mo yung testimony mo, ipakita mo yung picture mo dati. Ito ako dati. Pero ito ako ngayon. Siya ganyan ka pala kalaki dati. Anong inom mo? Ito yung ininom ko. Pabili niyan. So, iba yung nagbenta ka na mataba ka, tapos nagbebenta ka ng slimming coffee. Kung sales ang pag-uusapan, mas malaki ang sales mo. Mas epektibo ang ginawa mo habang bago mo binenta yung isang produkto, ginamit mo muna. Napagdaanan mo muna. So, ibig sabihin, kung ikukumpara mo na matabang tao ka, nagbebenta ka ng slimming coffee, may bibili rin naman. Pero iba ang impact, iba yung effectiveness. Pag ikaw ay nagbebenta, pero pumapayat ka. Iba yung boldness. Andun yung, hindi ka mahihiya. Fearless. At confident ka at, kumbinsido ka sa binibenta mo. So, dito ko naintindihan, may tinatawag tayong soul winning. May tinatawag din tayong effective soul winning. So, saan tayo doon? Soul winning lang or gusto mo talaga maging epektibo? Kasi yung pag-win soul kasi, kailangan siya ng pagiging epektibo. Kasi kung makita ng isang tao na ikaw ay, lalo na pag yung mga tao malapit sa'yo, pamilya, mag-anak, barkada, dati kang nagbebenta ng droga, dati kang prostitute, dati kang nagbebenta ng laman, tapos nalaman nila ngayon, naging pastor ka, hindi mo na ginagawa yon. Malaking bagay na ibang tao pa magsasabi. Mataba yan dati. Pero ngayon, ang payat-payat na dahil sa iniinom niyang epektibo nga, bubili ako niyan. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan pilitin pa ang isang tao para sumunod sa'yo. At isa sa mga effective way sa soul winning, kailangan mo ngayon mag-build ng relationship. Si Apostle Paul kasi ang ginagawa niya, sa panahon siya ay nasa Hudyo, nakikiayon siya sa mga Hudyo. At kung nasa lugar siya na hindi Hudyo, namumuhay din siya na parang hindi Hudyo. Ang purpose niya doon,
is para makipag-communicate sa tao, makapag-build ng relationship, at para matestify niya kung sino siya dati. Na every time na matestify niya kung sino siya dati, makabuild siya ng relationship, yung testimony niya, yun ang ginamit niya. Kasi ang testimony natin, part yan ng gospel. Kasi ikaw ang resulta. Ikaw yung bunga, ikaw yung produkto ng gospel ng ginawa ng ating Panginoon. Kasi sa Panginoon, walang past. Kasi kahit yung pagkamatay ni Jesus sa cross, hindi siya past. No, present pa rin. Yung ginawa ng Diablo, past na. Pero yung ginawa ni Jesus, kahit 2,000 years ago, present pa rin. Kaya nga, kahit pagsabihin mo ngayon sa isang may sakit or isang tao, i-declare mo yung blood ni Jesus, no? Epektibo pa rin. Hindi mo na kailangan kumuha pa ng dugo para maglagay ng dugo para ma-deliver ang isang tao. So, yung past ng ating Panginoon sa 2,000 years ago sa krus sa Kalbaryo, no? Present yan. Yan pa rin. Epektibo pa rin sa panahon natin ngayon. So, dito ko nakita, sa Panginoon, walang past. Lahat present. Sa ganitong paraan, hallelujah. Ito na yung effective way ng soul winning. Sabi pa dito sa 1 Peter 3:1, kayong mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo. Ang ibig sabihin dito, yung kung may partner kang unbeliever, or kung ikaw babae, yung asawa mo unbeliever, or ikaw lalaki, ang asawa mo unbeliever, depende. Sabi dito, magpasakop kayo sa asawa ninyo. Upang kung ang asawa ninyo ay hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, sabi dito, upang kung ang asawa ninyo ay hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaari nyo pa rin silang madala sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali kahit hindi na kayo magsalita sa kanila. Kung may Bible po kayo, open nyo po ang 1 Peter 3:1. Sabi dito, isa sa mga effective way na ikaw ay makapag-win soul, hindi yung magaling kang magsalita. Hindi yung magaling kang magturo. Hindi yung magaling kang manamit. Hindi yung decente ka. Hindi yung pagiging formal. Isa sa mga part na nakatulong yun, pero may tinatawag kasi tayong effective way how to win soul. Is yung, no? Kahit hindi pa kayo magsalita, sa pamamagitan ng inyong mabuting ugali, no? Maaari nyo silang madala sa Panginoon. Sige, basahin ko ulit. 1 Peter 3:1. Dito po ako mag-i-end. Kayong mga babae, or kayong mga lalaki, pwede rin, magpasakop kayo sa asawa ninyo. Upang kung ang asawa ninyo ay hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaari nyo pa rin silang madala sa Panginoon. Ibig sabihin, may chance. So, may effective way dyan. Madala nyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti nyong pag-uugali. So, importante talaga yung, no, yung karakter ng ating Panginoon. Kasi kahit gaano tayo ka-gifted, maganda magsalita, kahit gaano tayo kaganda, kahit ginagamit tayo ng Panginoon, heal the sick, cast out demon, or perform sign, wonders, and miracles. Kaya ako kasi dati nung bago pa ako sa pananampalataya, sobrang impress ako sa pagdating sa mga milagro. Impress ako sa mga gift. No, parang sinasabi ko, wala, grabe, no? Pero habang tumatagal, lalo nagiging matured yung isipan ko. Kaya pala sabi ni Jesus, kung makapag-cast out kayo ng demonyo, huwag kayong matuwa. Kasi hindi yan na ang basihan na ikaw ay ligtas. Ang basihan na ikaw ay ligtas ay yung, yung namumuhay ka ng nasa mabuti. Hallelujah. Kasi tayo bilang Kristiyano, ay kahit tayo mga tao, nai-impress lang tayo sa maraming bunga. Wait lang pa ma. Hallelujah. Kung mapapansin po ninyo, kasi dito sa amin, nung maliit pa itong, kita nyo ba sa video ko yung mga maliliit, yung mga buko? Dati maliit yan. Mas matangkad ba ako sa buko, sa puno ng niyog. Pero maraming bunga. Tapos may nakita rin akong mataas na puno, mataas na niyog, punong niyog, sobrang taas. Pero hindi ako na-impress kasi walang bunga.
Mas na-impress ako sa maliit na kahoy, pero yung bunga, yung niyog, ang dami. So dito ko naintindihan, hindi pala na-impress ang tao sa postura. Na-impress siya kahit ang... Sino sa inyo dito nakakita ka ng prutas? Or maliit na mangga, punong mangga, pero ang daming bunga? Or nakakita ka ng malaking mangga, pero walang bunga? O ilang taon walang bunga? Kaya nga si Jesus, nung nakita ni Jesus na walang bunga yung... Ano ba yung... Fig tree ba yun? Yung pinners niya? Nakita niya walang bunga. Fig tree, no? Nakita niya walang bunga, pinners niya. So si Jesus, hindi siya na-impress sa laki ng posisyon, sa laki ng title. Hindi siya na-impress sa sa ability. Na-impress siya sa bunga. Kaya nga sabi dito sa Bible, hallelujah, sana yun. Sabi ni Apostle Paul sa Philippians 4:17, not that I seek for the gift. Sabi niya, hindi ako naghahanap ng gift, but I seek the fruit that increases your account. So, ang nag-increase ng ating ang nag-increase ng ating account is hindi yung gift, kundi yung fruit. Basahin ko ulit. Philippians 4:17. Not that I seek for the gift, but I seek for the fruit that increases your account. So, ang nagpapa-increase pala, so ibig sabihin, miracle can impress people. But fruit can stay people. So, ibig sabihin, ang milagro, nakaka-impress yan, pero temporary. Pero ang fruit, yan ang magpapa-stay sa isang tao. Kaya kung mapapansin nyo, gaya sa isang relasyon, para mas maintindihan natin lalo, ang isang relasyon, kahit mayaman ang lalaki, milyonaryo, pero pag lagi kang binubugbog niyan, iwan mo pa rin. Example, may nobyo kang milyonaryo. No? Tiniis mo na yung lagi, nahuli mo na, nag-cheat na naman, may ibang babae. No, tiniis mo dahil sa kayamanan. Ibig sabihin, may gift, may talent, may ability. May ability to provide. May ability to buy something. May ability to buy gold, to buy business. Maraming investment. Tapos, niloloko ka lang, binubugbog ka, hindi ka mahal. Marami kayo. No, ikaw mismo hindi ka mag-i-stay. Just nai-impress ka sa kayamanan niya. Pero mag-i-stay ka lang. No? Kung papadalhan ka ng tao, kahit hindi gaano kayaman, pero mabuting tao, may tako sa Panginoon, mas piliin mo yung tao may Diyos kasi may kayamanan. So, ibig sabihin, kahit tayo bilang tao, nai-impress tayo sa kayamanan. No? Na-attract tayo sa kayamanan. Pero mag-i-stay lang isang tao sa fruit. Kung yung karakter, yung maayos na pag-aalaga. Kahit even sa trabaho. Maraming mga trabahante, palipat-lipat ang trabaho. No? Nagre-resign. Bakit? Hindi dahil gusto nilang umalis. Kasi lahat tayo kailangan natin ng trabaho. Pero laging may nagre-resign sa kampanya na iyon dahil pangit ang ugali ng may-ari. Hindi makatao, kundi ang turing sa kanila aso. Katulad dito sa Mindanao, may isang lechon, negosyo. Dahil ang pangit ng ugali ng may-ari, siguro matagal na nilang tinitiis iyon. Sa oras ng Mother's Day, pinabayaan nila yung lechon. United sila at naging united sila na mag-resign, umalis. Yung lechon nasunog. Hindi naluto. Sunog siya, umitim. So dito ko naintindihan, ang gift, ang kayamanan, ang talent, it can impress people. But the fruit, it can stay people. Ito yung magpapa-stay sa tao. Kasi importante talaga ang ating ugali. Sabi dito sa Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Ibig sabihin, hindi yan natatanggalin ng Panginoon. Kung tinawag ka ng Diyos dati, faithful ka sa Panginoon, tapos nakuha mo yung gift na yon, hindi na yun babawiin ng Diyos. Kung tayo bilang tao, kung may ex ka, binigay mo may binigay kang damit, binigay kang relo, kung sakaling maghiwalay kayo, hindi mo na yun kukunin. Ang Diyos ba kaya? Pero, ang mawawala sa inyong dalawa, relasyon nyo. Nakuha nyo ba, kapatid? So, ibig sabihin, kahit may binigay kang damit, binigay kang sasakyan,
may binigay kang relo, or anong bagay na binigay mo na mahalaga para sa kanya, or cellphone. Kung maghihiwalay kayo, babawiin mo pa ba yun? Malabo na. Pero may babawiin ka sa kanya, may mawawala sa inyong dalawa, yung relasyon niyo ng dalawa. So the same thing sa ating Panginoon, kahit gaano ka ka-gifted, anointed, kahit gaano ka nakapaghilig ka ng may mga sakit, mga milagro, pero kaya, hindi na yan babawiin ng Diyos. Kaya that's why, huwag kang magtaka, kahit wala na sa Diyos, hindi na tama ang puso, mapagmataas na, pero andun pa rin yung power. Kasi ang Panginoon, sabi dito sa Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Hindi yan natatanggal. Andyan na yan. Andyan na yan. Pero ang nawala sa kanila, yung relasyon. Hallelujah. So, dito ko naintindihan, huwag tayo masyadong ma-impress sa mga milagro. Huwag tayong ma-impress sa mga healing. Ma-impress tayo lalo sa humility. Humbleness. Character. And lastly, sabi dito, John 4:17, sa ganitong paraan ay naging ganap ang pag-ibig sa atin. Kaya panatag tayo sa pagdating ng araw ng paghuhukom dahil ang pamumuhay natin dito sa mundo ay tulad kay Kristo. So, the mind of Christ, the heartbeat of Jesus. Alam ko mahirap yan. Kasi wala namang perfecto. Ang gusto kasi ng Panginoon, patungo sa perfecto. Hindi niya sinabi, perfecto ka agad. Patungo. So, wala kang makitang perfect performance sa stage kung hindi yan dumaan sa pagkakamali. Kasi, naalala ko noon, kami dati, sumali kami ako kasi drum and lyre kasi ako. So, drum and lyre, pero nung nag-practice pa lang kami, maraming pagkakamali, may mga iba hindi nakasali kasi nagkasakit, na overfatigue sa training. Yung iba may natanggal, may nawala. Lagi kami napapagalitan ng mga trainer namin kasi lagi kami nagkakamali sa formation. Pero pagdating ng araw na iyon, yung magpe-perform talaga kami final competition, na perfect namin yung performance. At nasabi sa amin sabi pa ng trainer namin, grabe, perfect, walang pagkakamali yung ginawa ninyo. Pero take note, bago naging perfecto sa harapan, sa stage or sa plaza, hindi birong pagkakamali ang nagagawa namin araw-araw. Hindi birong pagkadismaya, may mga discouragement, may nawala. So ibig sabihin, ang perfection ng Panginoon, unang-una sa lahat, ginawa na tayong perfecto ni Jesus. Kaya nga, wala tayong dapat ipagmalaki dahil hindi tayo naging perfecto sa ating sariling pananaw, sa ating sariling aksyon, sa ating sariling sikap. Naging perfecto lang tayo dahil sa kanyang pagkamatay sa cross. So, ang pagiging perfection natin, hindi dahil sa mabuti tayong tao, hindi dahil nagtumulong ka, hindi dahil maawain ka, naging perfecto ka dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Pero, sabi doon, magpapadala siya ng fivefold ministry to strengthen, para i-equip, for the perfection of the church. Ibig sabihin, dudaan sa proseso. At wala kang makitang perfecto kung hindi dumaan sa proseso. Amen. So, gusto tayong tulungan ng Panginoon sa gabing ito. Ang pinaka the best way na maging effective tayo sa pag-win soul, yung buhay natin. So, ang hirap magbenta ng sabon kung habang nagbebenta, yung mukha natin na puno ng tigyawat. Hindi tayo paniniwalaan. So, dito ko naintindihan, kung nakita nila dati yung mukha mo na puno ng tigyawat for how many years, tapos nung umuwi ka na bago, sila na mismo magtatanong, anong ginamit mong sabon? Pwede pabili. So, maliwanag, don't invite them in church. Kung yun ang mindset mo ngayon, gawin mo yan sa panghuli. The first step is, ang mindset ko kasi noon, ang pinaka-mindset ko ngayon, i-invite ko yung tao sa simbahan. Yun yung first step. Mali pala. Yun pala yung last step. Ang first step pala is, ipakita natin yan sa sarili. Ang resulta, ipakita natin yung resulta ng gospel. Ang resulta ng ginawa ng Panginoon. Yung pabubuhay natin. Binago ng ating Panginoong Hesus. At to the point, kilala kong tao na yan Hindi ko in-expect na magbabago pa yan. So, after that,
invite them. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nag-invite, kasi mahirap kasi i-invite ang isang tao kung wala kang relasyon sa kanya. Kagaya ng isang, halimbawa, nagmumotor ka. Halimbawa, ikaw may kotse ka. Pag may kotse ka, pag may nakita kang kabataan, ang naglalakad sa kalsada, maawa ka. O sasabihin mo, sakay ka dito, langga. Sakay ka dito. Sakay ka ihatid ka namin sa lugar. Hindi yun basta-basta sasakay. Kahit maganda yung intention mo, kahit pastor ka pa, kung papasakayin mo yung dalagita sa sasakyan mo, hindi yan sasakay. Bakit? Hindi tayo nakabuild ng relationship. Pero, sasakay ka, ay, nakita mo, uy, may relasyon kayo. Pinsan mo ba or kamag-anak? Uy, ikaw pala yan, sakay ka na dito, sasakay yan. Kasi si Jesus kasi ang style kasi ng winning soul ni Jesus, effectively, bago siya nagpakilala, no? Nag-build siya ng relationship. Bago niya sinabi yung kaharian ng Diyos, is nag-build siya ng relationship at humingi siya ng tubig. So, ang ginagawa ko kasi ngayon dito sa amin, every time na papasok ako ng bahay, kung hindi lang siya fasting, kung papasok ako ng bahay, halimbawa, bibisita ka ng bahay, ito yung gagawin nyo po. Pag papasok ka ng bahay, humingi ka ng tubig. Kahit hindi ka nauhaw, humingi ka na talaga ng tubig. At sabihin mo. So, ibig sabihin, part yun ng building relationship. Kasi si Jesus kasi, humingi siya ng tubig. Pwede ba makahingi ng tubig? Humingi ako. Dati, pagpapasok ako ng bahay, sasabihin ko, blessed evening. Sabihin ko, pwede makahingi ng tubig. Kasi sabi kasi ng Bible, ang sino mang magbibigay ng tubig sa pinaka mababang alagad ay pagpapalain niya. So, tayo na ang hanap ng paraan ngayon na siya ay mabibless. So, hingi tayo ng tubig sa kanya. Ganun ang ginagawa ko dito. So, ibig sabihin, build relationship. Kasi mahirap magpasakay ng tao sa kotse mo kung hindi mo kilala. At hindi rin, kahit ikaw mismo siguro, hindi ka sasakay. Pero kung makakabuild ka ng relationship sa driver, ay kilala ko yan. Sasakay ka talaga. Yun lang, Family of the Living God. Yuko natin ating mga ulo. At pasalamatin natin ang Panginoon sa kanyang salita. And I believe itong topic na to, hindi to malalim, pero I believe kung isa kang soul winner, alam ko magagamit mo talaga ito. Again, yung mindset natin, hindi siya patungkol sa i-invite natin ang tao sa simbahan. Invite them in Christ. Huli na yung i-invite natin ang tao sa simbahan. Sige, manalangin tayo. Lord, salamat sa iyong salita. Dakila ka, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, maraming salamat may pinrealize ka sa amin. At hindi ka pala na-impress gaya ng isang fig tree na sinumpa mo. Hindi ka na-impress sa laki. Hindi ka na-impress sa green ng dahon. Hindi ka na-impress kung gaano siya katibay. Na-impress ka, Panginoon, sa bunga. Lord, kung may nakikita ka sa amin, Panginoon, sa aming mga puso na hindi maganda, Lord, inaanyahan ko po yung banal na Espiritu, sunugin ito, Panginoon. Lahat ng basura sa aming puso, lahat ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyong paningin. Lord, willing po kaming magpapalo. Paluin niyo po kami, Panginoon. Disiplinahin niyo po kami, Panginoon. Parusahan niyo po kami, Panginoon. Dahil naniniwala kami, sabi niyo po sa iyong salita, sa Kawikaan 20:30, kung minsan, ang parusa ay nagdudulot ng mabuti para magbago tayo. Maraming salamat sa iyong salita. And we declare, Panginoon, na magiging effective kami. Lord, hindi masama ang soul winning. Ang gusto mo, Panginoon, effectively soul winning. Gaya ng isa nagbebenta ng slimming coffee na mataba. Iba din yung nagbebenta, nagaling siya sa mataba at pumayat. Mas effective yun, Panginoon. Mas marami siyang sale. The same thing sa spiritual. Iba din yung magaling kami magsalita, magaling kami mag-explain. Kung hindi nakikita sa aming buhay, hindi po effective, Panginoon. Maraming salamat. Mas magiging effective lang ang pagbenta ng sabon kung kami mismo ang gumamit ay kuminis. Ganun din sa iyong salita. Nakikita si Kristo sa aming buhay. Sila na mismo ang susunod sa amin, Panginoon. Susunod sa iyo, Panginoon. Lord, dadali namin sila sa iyong presensya, dadali namin sila sa iyong paanan, dadali namin sila kay Kristo, hindi namin sila dadalhin sa simbahan. Maraming salamat dahil pinrealize mo sa amin na kailangan namin maging epektibo sa soul winning because Satan gumagawa din ng mga agenda para maging effective paano gibain namin mga buhay. Lord, kung gumagawa ng effective way si Satanas para gibain namin mga buhay, Lord, hindi kami papayag, Panginoon, na kami mga Kristiyano, kami mga servants of God na magiging pabaya. Hindi kami magiging effective sa soul winning
Si Satan, effective siya sa mga pag-destroy ng buhay. Maraming kabataan ang nawala, maraming kabataan ang nalulung sa bisyo, maraming kabataan ang nawala sa landas, maraming nababackslide na pastor, maraming pastor ang nare-receive. Lord, epektibo ang ginagawa ni Satanas. But Lord, sa gabing ito, dapat magiging epektibo din pala kami sa pag-win soul. Maraming pinapatay si Satanas, dapat marami din kaming i-revive. I declare revival sa bawat pamilya, Panginoon, ng bawat isa dito. And I declare blessings. I declare anointing of leadership. I declare anointing of warriors sa bawat isa, Panginoon. Lahat ng natutulog na warrior sa aming puso, pinupukaw ko in the name of Jesus. Pinupukaw ko in the name of Jesus. And I declare vision. Ibalik mo po sa amin, Panginoon, ang vision na nawala to win our family, to win souls effectively. Maraming salamat sa gabing ito. Punuin mo kami ng iyong presensya. Puspusin mo kami ng iyong banal. Maraming salamat, Panginoon. Lahat ng papuri, parangal, tanging lamang sa iyo, Panginoong Jesus. You are the King of Kings, Lord of Lords. Walang ibang pangalan sa Acts 4:12 na ibinigay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.